Ang movie review natin ngayon ay isang thriller movie noong 2022 na pinamagatang Talk to Me. Nagsimula ang pelikula sa isang malaking party, hinahanap ni Cole ang kanyang nakababatang kapatid na si Docket sa loob ng bahay. May nagsabi sa kanya na kakaiba ang kilos ni Docket at nakita niya si Docket na nakalock sa isang kwarto, kaya sinira niya ang pinto para makapasok. Nakita niya si Docket na nagsasalita mag-isa at sinubukan niyang iuwi ito. Nang makita ni Cole na lahat ay nagva-video gamit ang kanilang mga cellphone, nagalit siya at sinabihan silang itigil ito. Ngunit bigla na lamang sinaksak ni Docket si Cole. Pagkatapos, lumabas siya at sinaksak ang kanyang sarili sa mata, na ikinagulat ng lahat sa party. Sa kasunod na scene, makikita natin si Mia, isang 17 years old high schooler. Nahihirapan si Mia dahil ika-2 taon na ng kamatayan ng kanyang ina. Sa tingin niya, namatay ang kanyang ina dahil sa sobrang dami ng gamot na nainom nito, at galit siya sa kanyang ama, si Max, kaya hindi na siya masyadong nakikipag-usap dito. Sinundo ni Mia si Riley sa bahay ng kaibigan nito. Si Riley ay nakababatang kapatid ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Jade. Mula nang mamatay ang kanyang ina, nakatira na si Mia sa pamilya ni Jade, dahil sila lang ang nakapagpapasaya at nagbibigay ng pag-asa sa kanya kapag siya'y nalulungkot. Nakita ni Mia at Jade ang isang party sa social media na inorganisa ng mga teenager na sina Hailey at Joss. May mga usapan na may ginagawa silang nakakatakot at dark activity sa party, ngunit sa tingin ni Jade ay peke ito. Gusto ni Mia na tingnan ito, kaya pumayag si Jade na pumunta dahil andoon ang kanyang boyfriend na si Daniel. Kasama si Riley, tumakas sila at pumunta sa party. Nang makarating sila, nakipagkita sila kay Daniel, na dating kasintahan ni Mia. Kahit na sila ay naging magkasintahan, magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon. Ipinakita sa kanila ni Hailey at Joss ang isang laro na sikat. Tinatawag itong Talk to Me, ang pangunahing ginagamit sa laro ay isang kamay na may kakaibang sulat. Simple lang ang laro, hawakan mo ang kamay, sindihan ang kandila, at sabihin ang Talk to Me. Ito raw ay tumatawag sa isang espiritu, ngunit tanging ang taong may hawak lamang ng kamay ang makakakita nito. Kapag sinabi ng taong iyon ang salitang I let you in, papasok ang espiritu sa katawan ng may hawak sa kamay. Tumaas ng kamay ni Mia at nagboluntaryo na siya ang susubok. Pinagbalaan siya ni Hailey na nagpapatakbo ng laro, na kailangan nilang putulin ang koneksyon sa loob ng 90 seconds sa pamamagitan ng pagpapatay sa kandila, dahil kung hindi ay mananatili sa kanya ang espiritu. Sinimulan ni Mia na hawakan ang kamay at sabihin ang Talk to Me, at nakakita siya ng isang matandang lalaki na multo, na ikinatakot niya sa una. Hindi sigurado si Jade kung dapat bang magpatuloy si Mia sa paglalaro, ngunit pinapakalma siya ni Hailey. Hawak ulit ni Mia ang kamay, at ngayon nakakita siya ng isang nakakatakot na babae. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Hailey sa kanya na sabihin ang I let you in, at sa sandaling ginawa niya ito, pumasok sa kanyang katawan ang espiritu. Hindi nagtagal, nagsimula siyang umasta ng wild, nagsasalita ng nakakakilabot gamit ang nakakatakot na boses. Tinuturo niya ang nakababatang kapatid ni Jade na si Riley, at sinasabi niya na gusto kanila. Nagbukas ang pinto ng kusa, at nang tumama ang timer sa 83 seconds, sinubukan ni Joss na hilahin si Mia palayo sa kamay bago matapos ang 90 seconds, ngunit ayaw bitawan ng multo ang kamay, at sumisigaw kay Riley na tumakbo. Sa huli, nagawa ni Hailey at Joss na putulin ang koneksyon ni Mia sa espiritu, kahit nalampas na ito sa 90 seconds mark. Nang makauwi sila ng gabing yun, tinanong ni Riley si Mia kung ano ang pakiramdam na masaniban ng espiritu, at sinabi ni Mia na kahanga-hanga ito, naririnig, nakikita, at nararamdaman niya ang lahat ng nakikita ng espiritu at siya'y ngumiti. Nag-enjoy si Mia habang sinasaniban ng multo kaya gusto rin itong subukan ng kasintahan ni Jade na si Daniel. Sinabi ni Hailey na okay lang, at plano nilang gawin ito sa bahay ni Jade ng gabing yun. Nasa bahay sila lahat ni Jade, naghihintay kay Hailey at Joss na simulan ang laro ng Talk to Me. Agad na umupo si Daniel sa harap ng kamay, sinabi ang Talk to Me, at I let you in, na nagdulot sa kanya na masaniban. Kung ano man ang sumasanib kay Daniel ay inaasar nito si Jade, at sinasabihan ng malalaswang bagay. Nang mahulog si Daniel sa sahig ay may ginagawa siyang kakaiba at nang lumapit ang aso ni Jade, bigla itong hinalikan ni Daniel kaya nagtawa ng lahat. Agad nilang pinatay ang kandila at inalis ang aso sa kalapit ni Daniel ngunit hindi satisfied sa nangyari, kaya lahat sila ay sumang-ayon na subukan ulit ito ng gabing yun. Nang tanungin ni Riley kung pwede ba siyang sumubok, sinabi ni Jade na hindi dahil masyadong mapanganib ang laro, at sumang-ayon ang iba dahil masyado pa siyang bata. Nagdulot ito ng pagtatalo ng magkapatid na sina Jade at Riley, kaya umalis muna sa kwarto si Jade. Nakiusap si Riley kay Mia na payagan siyang sumubok, kaya sinabi ni Mia kay Riley na pwede siyang sumubok, ngunit 50 seconds lamang, at hindi ang karaniwang 90 seconds na ginagawa nila. Sa pagkarinig nito, sumang-ayon si Riley at sobrang na-excite na sinimulan niya ang laro. Sinabi niya ang kanyang kailangang sabihin, habang sinisimulan ni Hailey ang timer, ay agad siyang nasaniban.
Sa gulat ng lahat, tila nasa nibon si Riley nang namatay na ina ni Mia, at naging intense ang mga pangyayari. Sa una, nagsasabi ng magagandang bagay ang ina ni Mia, sinasabi kung gaano na niya namimiss si Mia. Habang ang iba ay gusto ng putulin ang koneksyon pagkatapos ng 50 seconds, pinigilan sila ni Mia at nagmamakaawa na bigyan pa siya ng oras na makausap ang kanyang ina. Biglang naging marahas ang espiritu na kumokontrol kay Riley, hinahampas ang kanyang ulo sa table at sa pader. Dumating na rin si Jade at nakita ang pangyayari kaya nagtulong-tulong sila na tanggalin ang kamay na laruan sa kamay ni Riley. Malubha ang kalagayan ni Riley at kinailangan kaagad siyang dalhin sa hospital. Nagulat ang lahat sa nangyari, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin kapag dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Nagdaramdam ng malaking pagsisisi si Mia dahil pinayagan niya si Riley na sumali sa laro, kaya nagdesisyon siyang mag-impake ng kanyang mga gamit at bumalik sa bahay ng kanyang ama. Nang subukan ni Mia na bisitahin si Riley sa ospital, sinabihan siya nina Jade at So na umalis, at sinisi siya sa nangyari kay Riley. Ngunit habang umaalis, nakita niya ang refleksyon ng kanyang ina sa bintana. Ang refleksyon ng kanyang ina ang nagdala sa kanya sa banyo, kung saan naririnig niya ang boses ng kanyang ina na humihingi ng tulong, ngunit nang tingnan niya ito, wala namang tao roon. Pagkatapos ng kakaibang pangyayaring ito, mas madalas na kasama ni Mia ang kanyang dating kasintahan na si Daniel, at maliwanag na gusto pa rin ni Mia si Daniel. Sa tingin ni Mia, maaaring sinusubukan ng kanyang ina na makipag-usap sa kanya, kahit na hindi naniniwala si Daniel na ang multo na sumapi kay Riley ay ang totoo niyang ina. Nang gabing iyon, habang natutulog si Daniel, nagising si Mia dahil sa isang masamang panaginip, at nakita niya ang multo ng isang matandang babae na lumalapit kay Daniel at sinisimulang halikan ang paa ni Daniel. Takot na takot, sinigawan niya ito para magising ngunit nang magising si Daniel, nagulat siya na si Mia pala ang humahalik sa kanyang paa. Ito'y nagdulot ng takot kay Daniel at nagdesisyon siyang umalis agad. Pagkatapos niyang umalis, nakuha ni Mia ang kamay, at naglagay siya ng kandila para subukang makipag-usap sa multo ng kanyang ina. Sa wakas, lumitaw ang kanyang ina, si Rhea, at hindi na makapaghintay si Mia na itanong ang kanyang malaking katanungan, aksidente ba ang pagka-overdose ng kanyang ina, o sinadya niya ito? Sinabi ng multo ng kanyang ina na talagang aksidente ito, at hindi niya sinadyang iwan si Mia. Sinabi ni Rhea na may mananakit kay Riley at kailangan agad nito ng tulong. Sa ospital, ginagawa ni Jade ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan si Riley, ngunit nasasapihan pa rin siya ng espiritu, at kinagat niya si Jade. Pagkatapos ay nahulog siya sa sahig at hinahampas ang ulo nito. Ngunit sa awa ng Diyos, pumasok ang doktor at naayos ang lahat. Sa sumunod na eksena, nakikita natin si Mia na nakikipagtulungan kasama sina Daniel, Hailey, at Joss para hanapin si Cole, ang unang lalaki na nakita natin sa simula ng pelikula. Nalaman natin na nakuha ni Joss ang kamay mula kay Duckkit, na nakita nating nasaktan sa simula. Nakipagkita sila kay Cole, na sinisisi si Joss dahil palaging pinapalaro si Duckkit gamit ang kamay na yon. Sinabi ni Cole na habang tumatagal ang espiritu kay Riley, humihina ito, kaya dapat lang silang maghintay hanggang sa umalis ang espiritu. Ngunit nag-aalala si Mia na mauubos na ang oras ni Riley, kaya nag-isip siya ng plano. Sa tingin niya, nakalimutan nilang patayin ang kandila nang masapihan si Riley ng espiritu, kaya gusto niyang tapusin ni Riley ang laro. Pumunta siya sa ospital para subukang muling masapihan si Riley ng mga espiritu, at humanap ng paraan para maibalik siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagdesisyon si Mia na pumasok sa mundo ng mga espiritu para iligtas ang kaluluwa ni Riley, na sa tingin niya ay hawak ng mga espiritu. Biglang sa isang iglap, nakita niya ang multo ng isang batang babae, at nagmakaawa siya sa bata na dalhin siya kay Riley. Sinabi ng bata na papapasukin niya si Mia, at ipinakita sa kanya na nasasaktan si Riley at pinapahirapan ng maraming mga kaluluwa. Nang magising siya, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi titigil ang mga espiritu na saktan si Riley. Nang makauwi si Mia, lumapit sa kanya ang kanyang ama na si Max at sinabi niya na gusto niyang sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Sinabi niya na nagsisisi siya na hindi niya ito agad sinabi sa kanya at ipinakita sa kanya ang isang sulat na nagsasabing hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ina. Ito'y nagdulot ng pagiyak kay Mia, at nakita niya ang multo ng kanyang ina. Ngunit pagkatapos, narinig ni Mia ang kanyang ama na kumakatok sa kanyang pinto, at sinabi ng multo ng ina na sinulat ni Max ang sulat bilang kasinungalingan, at sinabi na nagpapanggap ang multo na si Max, samantalang ang tunay na Max ay nasa kabilang kwarto. Sinabi rin ni Rhea na maaari lamang maligtas si Riley kung siya'y mamamatay. Pagkatapos, pumasok sa kwarto ang multo na nagpapanggap na siya ang kanyang ama na si Max, at sinimulang atikihin siya. Nadinig ng tunay na Max ang ingay mula sa kabilang kwarto, at natuklasan niyang nakakandado ang pinto ni Mia, kaya sinira niya ang pinto para makapasok siya. Sa sandaling sinubukan ni Mia na saksakin ang multong umatake sa kanya, nasaksak niya ng aksidente ang tunay niyang ama sa leeg gamit ang gunting. Maya-maya, tumawag si Mia kay Jade at sinabi sa kanya na pumunta sa kanyang bahay dahil alam niya kung ano ang gagawin,
ngunit lumalabas na niloko niya si Jade na umalis sa ospital, para siya'y makapunta roon at makita si Riley. Ngunit dumating si Sue, ang ina ni Jade, at sinabi niyang nagsisisi siya sa kanyang sinabi noon. At hinayaan niyang makasama ni Mia si Riley kahit sandali. Ngayon, halos ganap na kontrolado ng espiritu si Mia, kaya sinubukan niyang tapusin si Riley gamit ang parehong gunting na sinaksak niya sa kanyang ama, ngunit hindi niya ito magawa. Samantala, si Jade, na pumunta sa bahay ni Mia, ay hindi makita si Mia kahit saan, ngunit nakita niya ang ama ni Mia na malubha ang kondisyon kaya agad na tumawag si Jade ng ambulansya at sinabi ito sa kanyang ina, nagbabala na baka masaktan ni Mia si Riley. Nagmadaling pumunta si Sue sa kwarto ni Riley sa ospital, ngunit wala na ang kanyang anak, at dinala na siya ni Mia. Nang bumalik si Jade sa ospital, nakita niya si Mia na itinutulak si Riley sa wheelchair sa malayo, at agad siyang sumunod sa kanila. Nagdesisyon si Mia na dalhin si Riley sa tabi ng isang kalsada, nagpaplano na tapusin ang kanyang paghihirap ni Riley doon. Sa kanyang paningin, nakikita niya ito bilang isang matandang, nabubulok na ang buong katawan. Sinusubukan ng espiritu ni Rhea na pilitin si Mia na itulak si Riley sa pamamagitan ng pagbulong dito na proud siya dito at tama ang kanyang ginagawa. Kaya tinanggal niya ang hawak sa wheelchair ni Riley, at makikita natin ang mga kotseng nagbabanggan sa kalsada. Pagkatapos, makikita natin si Mia na nakahiga sa gitna ng kalsada, na parang siya ang tinamaan ng kotse at malubhang nasaktan. Nang magising siya, nakita ni Mia si Jade na yakap si Riley sa tabi ng kalsada. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital, ngunit lahat ng bagay ay tila kakaiba. Mukhang okay na si Riley, at umaalis siya kasama sina Jade at Sue. Mukhang okay na rin si Max mula sa kanyang pagsaksak dito, ngunit nang subukan ni Mia na sundan sila, wala ni isa sa kanila ang makarinig sa kanya. Pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang madilim na lugar. Nakita niya ang isang mahinang liwanag at dahil sa pagtataka, lumapit siya dito at natanto na ito ay isang kandila, at may kamay na umaabot mula rito. Inabot niya ito para hawakan ang kamay, at sa isang iglap, nalipat siya sa isang lugar, sa isang party, at ang lalaking hawak ang kanyang kamay ay tumingin sa kanya ng may pagkagulat bago sabihin ang salitang, "I let you in." Ito ay nangangahulugan na bahagi na ngayon si Mia ng laro. Ngunit ngayon ay siya na ang espiritu dahil siya'y patay na, siya na ang multo. Dito na rin natatapos ang thriller movie na Talk to Me, maraming salamat sa panunood.